Sir Allen, ano pong ginagawa mo dito? Agad nanlaki ang dalawang mata ni Allen nang makita siya ni Tina sa ilalim ng mesa sa loob ng kanyang maliit na opisina sa mansyon. Kasalukuyan kasi siyang nagtatago doon dahil nakita niya ang pagdating ni Lely, ang kanyang dating nobya. At bilang pag-iwas ay ayaw niyang makita siya nito. Hey, shh, huwag kang maingay. Po? Anong ginagawa mo dito? Kanina pa po kayo hinahanap ng bisita niyo. Tell her na wala ako dito. Umalis ng maaga. Ikaw na ang bahalang mag-alibay. Parang naging tuod naman ang kanyang kinatatayuan si Tina nang biglang bumukas ang pinto sa opisina ni Allen at iluwa doon ang ina nitong si Doña Clara. Tina, is Allen here? Narinig kong may kausap ka. Oh, wala po Doña Clara. Kinakausap ko lang po ang sarili ko. Really? Wala ba dito si Allen? Kanina pa naghihintay sa labas si Lely. Ay naku, nasaan na ba yun? Naku, wala po Doña Clara eh. Hinahanap ko nga po siya pero wala din po siya dito. Oh, nakalimutan ko nga pala na nakita ko nga pala siyang umalis kanina. Umalis? Paano nangyari iyon? Nasa labas ang kotse niya. Oh, baka naglakad lang po siya, Doña Clara. Naglakad papunta saan? Anong suot niya? Kanina pa ako sa baba, anyat hindi ko man lang siya nakita. Baka naman po, hindi niyo lang po napansin. Uuwi naman po iyon, Doña Clara. Baka nga, pauwi na po siya ngayon eh. Ay, sana lang hindi siya magtagal. O sige na Tina, lumabas ka na rin dito. And pwede bang mag-prepare ka na lang ng snack for Lely? Opo, Doña Clara. Nauna nang umalis ang Donya, kaya doon pa lang nakahinga ng maluwag si Tina, pati na rin si Allen na nagtatago pa rin sa ilalim ng mesa. Okay, lumabas ka na dyan, Sir Allen. Wala na po ang mami mo. Phew, that was close. Thanks for covering me, Tina. Diyos ko, kinakabahan ako. Ngayon lang to, sir, ha? Naku, kapag malaman talaga ni Doña Clara na nagsinungaling ako sa kanya, baka magbago pa ang isip noon na pag-aralin ako. Oh no, hindi yan. Don't worry, ako ang bahala sa'yo. Bakit naman kasi ayaw mo pang labasin ang bisita mo, sir? Kawawa naman po. I don't wanna see her. Besides, ex-girlfriend ko siya. Her name is Lely at wala akong nakikitang rason kung bakit nandito siya ngayon. Maayos naman kaming naghiwalay. Naku sir, baka hindi pa rin po nakaka-move on. Or baka naman gusto niya lang ng closure. Oh gee, whatever. Okay, sige na. Prepare some snacks na lang for her. Aalis din yun kapag hindi niya ako nakikita. I'll stay here na lang muna. And please, keep an eye on them, okay? Kapag balak nilang pumunta dito sa office ko, warn me right away. Okay, yes sir. Saad pa ni Tina at umalis na ng opisina. Nagprepara siya ng pagkain para sa bisitang si Lely at tulad nga ng sabi ni Allen, umalis nga ito kalaunan. Sir Allen, wala na po ang girlfriend mo. Umalis na po. Bungad naman ng dalaga nang balikan nito sa opisina ang among lalaki. Oh, okay. Good to hear. And correction, ex-girlfriend. Nakalipas na. Allen? Oh my gosh, nandito ka lang pala. Tinig ni Doña Clara na nooy kakapasok pa lamang ng opisina. Pati itong si Tina, dinadamay mo pa sa alabay mo? Bakit hindi mo hinarap si Lely ha? Dagdag pa nito. Tina, umalis ka na muna please. Baling ni Allen kay Tina na agaran din namang sinunod ang gusto nito. Mom, chill. Choice ko na wag harapin si Lely. Isa pa, wala na kami. Maayos kaming naghiwalay at hindi ko maintindihan kung bakit nagpunta pa siya dito kanina.
Oh, naghiwalay na kayo? But why? What happened? I saw her kissing another guy and she knew about it. Nag-usap na kami at hinayaan ko na siyang mag-explain. Pero sa huli, we've decided to end our relationship. At okay kami. Tapos ngayon, gusto niyang bumalik dito para makita ako? For what? Oh, goodness! Kailan lang ba kayo naghiwalay? Bakit hindi mo man lang sinabi sa akin? Kung sinabi mo pa sana na wala na pala kayo, edi sana hindi ko na siya pinagbuksan ng gate. The nerve! Ang kapal ng mukha niyang pumunta pa dito matapos niyang gawin yon sa'yo. Mom, chill. See? That's the reason why I kept it a secret. Alam kong mag-overreact ka. 6 months na kaming wala ni Lely and I'm okay now. 6 months? That long? My goodness, Allen. Tumayo naman agad ang binata, saka niyakap ng mahigpit ang ina. It's okay, Mom. At least now, alam ko na hindi siya para sa akin. Sino ba ang para sa'yo? Well, hindi ko pa yan masasagot sa ngayon, Mom. Pero gusto ko po sanang ipaalam sa'yo ngayon pa lang na balak kong ligawan ang babaeng pinapaaral mo. Sa sinabing iyon ni Allen ay hindi na nga napigilan ng Donya ang panlalaki ng dalawa niyang mata, saka natutup ang sariling bibig. Ang ibig mo bang sabihin, gusto mo si Tina? Yes, Mom, I like her the first time I saw her. Kahit nung unang beses mo pa lang siyang ipinakilala sa akin para ipaalam na kukup-kupin mo na siya. Knowing anak siya ng 2 trabahante mo noon na namatay. Diyos ko anak, you really made the right choice for that. Susuportaan kita dyan. Kindat pa ni Donya na siyang ikinatawa na lamang ni Allen. Ngunit hindi rin lingid sa kailang kaalaman na ang lahat ng pinag-usapan nila ng mga oras na iyon ay narinig lahat ni Tina, lalong-lalo na ang sinabi ni Allen na gusto niya ang dalaga at balak niya itong ligawan. Palihim namang napangiti si Tina na nooy nakatayo pa rin sa harap ng pintuan ng opisina ni Allen at parabang naparalisa ang buo niyang katawan sa gulat at pagkabigla. Diyos mio, Marimar, ito na ba yun? Ito na ba ang lagi kong nakikitang love story sa Kulay TV at mga K-dramas? Magkaka-love life na nga ba talaga ako? Nasabi na lamang ng dalaga sa sarili at dali-dali na ring tumakbo palayo sa opisina. Noong unay, sinubukan pa ni Tina na huwag seryosohin ang mga narinig. Pero habang patagal nga ng patagal ay napapansin niya na ang unti-unting pagbabago ng trato ni Allen sa kanya, lalong-lalo na ang Donya. Donya Clara, pinapatawag niya daw po ako. Panimula niya nang puntahan niya ang Donya sa may veranda. Oh, yes dear Tina. Diba sinabi ko na sa'yo na papag-aralin kita? Kaya pwede ka nang mag-enroll ngayon din. Oh, talaga po Donya Clara? Oo naman, kahit saan mo gustong university, walang problema. Kung ganun po, pwede ko na po ba yung lakarin ngayon? Oh yeah, sure iha. Teka, at tatawagin ko muna si Allen. Si Sir Allen po? Yes dear, sinabihan ko kasi siya na mag-i-enroll ka na ngayon at sasamahan ka daw niya. Naku, Donya Clara, wag na po. Nagkakahiya naman po kay Sir Allen. Magkukommute na lang po ako. Oh, no. Hindi pwede. Nasa puder kita. Kaya hindi kita hayaang makipagsiksikan sa jeep para makapunta sa paralang gusto mo. Gusto mo bang pagdating doon ay haggard ka na? Kaya sige na, prepare yourself at tatawagin ko na rin muna si Allen. Ngiti pa ng Donya. Napabuga na lang si Tina ng isang malalim na hininga dahil parabang walang plano ang Donya na magpapigil. Bumalik na lamang din siya sa kanyang kwarto at nag-ayos bago bumaba. Sakto din na naroon na si Allen
at titig na titig pa sa kanya. Tina, sa labas na ako maghihintay. Sumunod ka na lang. Saad ng binata. Lo, ano ba yan? Akala ko pa naman, katulad to ng mga napapanood ko sa TV. Natititigan ako ng ilang minuto. Irap pa ng dalaga sa sarili at sumunod na rin kay Allen sa labas. Sir, dito po ba ako pupuwesto sa harap, sa tabi mo? Kasi baka po magreklamo kayo kapag sa likod ako umupo. Baka sabihin mo, hindi kita driver, kaya sa harapan ako. Huh? Wala naman akong sinasabi Kaya nga po sir, inunahan na lang po kita. Ganoon po kasi ang mga napapanood ko Natawa na lamang si Allen at parehas na silang sumakay at gumayak. Okay, Tina, saan mo ba gustong mag-aral? Panimula pa ng binata habang nasa biyahe sila. Oh, kahit saan sir, basta libre po ang tuition. You mean sa public university? Oh yeah, opo sir. Bakit? As far as I know, sabi ni ma'am, kahit saang university mo gustong mag-aral ay okay lang. Okay, ang mabuti pa, doon ka na lang sa dati kong paralan. Uy naku, huwag na po sir. Para sa mga mayayaman at matatalino lang po siguro ang pwede doon. Who told you that? Pwede kahit sino doon. Isa pa, after mong graduate, may papasok agad na opportunity. Lalong-lalo na din dahil kilalang tao si ma'am. Ay, wag na po sir. Salamat na lang po. Masaya na po ako na nasagi po sa isip ni Doña Clara na pag-aralin po ako. Wala naman po talaga siyang obligasyon sa akin Sadyang mabuti lang po talaga ang puso ng mami mo dahil naisip niya pa ako kahit hindi na dapat. Tina, ilang taong nagserbisyo ang mga magulang mo sa pamilya namin. Isa pa, hindi pa rin natatapos ang paninisi ni ma'am sa sarili niya dahil sa mismong planta namin na sumabog na matay ang mga magulang mo. Sa ganitong paraan, medyo gumaan ang loob niya. Kaya please, hayaan mo na. Alam ko naman po yun, sir. Pero hindi naman po kailangang sisihin ni Doña Clara ang sarili niya habang buhay dahil hindi niya naman po ipinag-utos na manatili ang mga magulang ko sa planta. Pero sige po, tatanggapin ko po ang alok niya. Maraming salamat po. Napangiti naman agad si Allen sa naging tugon ng dalaga dahil sa wakas ay nakumbinsi niya na rin ito na huwag nang tanggihan ang alok ng pamilya nila. Dumaan ang ilan pang araw at pasukan na nga, kasabay nga ng maagang pagising ni Tina para sa unang araw niya bilang isang kolehiyala, ay ganoon rin si Allen na nooy nakahanda na habang pababa pa lamang siya. Naku, ang tagal mo mag-ayos Okay, mag-breakfast ka na doon at ihanda ko na muna ang kotse. Po? Ihahatid kita at baka malate ka pa. Total, dadaanan ko lang din naman ang paralan mo papunta sa office, kaya isasabay na kita. Dalian mo na dyan at kung balak mong tumanggi, huwag mo nang subukan. Sunod-sunod na wika nito at akman na sanang aalis nang tingnan nitong muli si Tina. What the? Change your outfit. Para kang sinaunang dalaga dyan sa suot mo. Po? Wala naman pong Just please, change it. Naiinis man pero wala na rin nagawa pa si Tina kundi ang sundin ang gusto ng amo. Matapos magpalit ng damit ay bumaba na siyang muli at dooy nakaupo na si Allen sa may sofa habang seryoso siyang tinitingnan mula ulo hanggang paa. What the? Nagpalit ka nga pero same style pa rin. Sir, ano pong gagawin ko? Ganito po ang damit ko Really? Yeah, upo.
Alright, fine. Okay na yan. Okay, sige na. Kumain ka na doon. Make it quick dahil baka late na tayong dalawa. Napailing naman agad si Tina at kumain muna bago lumabas. Matapos naman ang ilang minutong biyahe ay nakarating na nga sila sa universidad na papasukan ng dalaga. Thank you, Sir Allen. Bababa na po ako. Wait, bakit po? Ay nasa taas pa ang classroom mo. Kaya make sure tatakpan mo ang palda mo kapag lalakad ka. By the way, anong oras pala ang subject mo mamayang hapon? Alas 5 po ng hapon, sir. Okay, great. Hintayin mo ko dito mamayang alas 5. Dadaanan na kita galing office. Pero sir, di ba po alas 6 po ang out mo sa office? Oh, don't worry. I can make my own schedule. Nakalimutan mo yatang ako ang boss at ang may-ari ng kumpanya. Kaya kahit alas 3 pa ako umalis ng opisina, ay valid yun. Basta dito mo ako hintayin mamaya ha. Huwag kang sasabay sa iba, lalo na't hindi mo kilala. Gets? Okay, opo Sir Allen. Okay, bumaba ka na ng kotse. Oh, and one more thing. Don't talk to anyone, lalo na sa mga lalaki. Huling bili nito na siyang ikinalaki ng dalawang mata ng dalaga. Kahit medyo cold ang pagkasabi ni Ali noon, ay hindi niya pa rin maiwasang hindi mamula dahil sa kilig. Nahalata niya na kasi na unti-unti nang gumagawa ng paraan ang binata para mapalapit sa kanya. Kinahaponan naman, wala pang alas 5 ay natapos na ang klase ni Tina. Kaya dali-dali na rin siyang lumabas para doon na hintayin si Allen sa napag-usapan nila. Ngunit ganoon na lang ang gulat ng dalaga nang tawagin siya ng isa niyang kaklaseng nagngangalang Aris. Hey, are you going home now? Panimula nito. Oh yeah, Aris, ikaw ba? Ganoon din. Can I drive you home? No need dude. May sundo na si Tina. Tinig ni Allen na siyang nagpalingon sa dalawa. Oh, I see. Okay, see you tomorrow then. Ngiti pa ni Aris at iniwan na ang dalawa. Tiningnan naman ng seryoso ng binata si Tina at suminyas na nasundan siya sa kotse. Bagay na agad ring ginawa ng dalaga. Don't forget to wear your seatbelt. Hindi ka na bata kaya huwag mong asahan na araw-araw kitang i-remind tungkol dyan. Sa pagalit na tono nito. Wait, galit ka ba Sir Allen? Hindi masyado. Sinabihan na kita diba na huwag makikipag-usap sa iba lalong-lalo na sa hindi mo kilala. Pero kilala ko naman po siya sir. Tsaka kaklase ko rin po siya. Siya si Aris. I'm not asking for his name. Ang ibig kong sabihin, hindi mo pa siya lubos na kilala. Yung tunay na siya at ang totoong motibo niya sa paglapit sa iyo. As simple as that, Tina. Pero mabait naman po siya, sir. Mabait? O nagbabait-baitan? Magkaiba yun. Alam ko po, and I guess mabait po siya. Hindi mo ba tatanungin kung anong tingin ko sa lalaking yun? A total mess. Isa pa, huwag ka nang masyadong maglalapit doon dahil simula ngayon, hatid sundo na kita. Do you get me? Naku sir, huwag na po. Sobrang nakakahiya na po talaga. Bakit? Dahil may maghahatid na sayo? Well, kung sa bagay, nag-offer nga yung Aris na yun na ihatid ka diba? Pakisabi sa kanya, magseminar muna siya at hindi tatalab ang mga pormahan niya. And before I forgot, for your information, nililigawan na kita ngayon. Kaya bawal ka nang magpaligaw sa iba. If ever may plano ang Aris na yun, naligawan ka. What in the world? Nililigawan mo na ako? Hindi ba obvious, Tina? Hindi po, sir. Dahil unang-una, hindi niyo naman po ako tinatanong kung gusto ko bang magpaligaw eh. Kailangan pa ba yun? I'm sure, yes ang magiging sagot mo. Kaya hindi na ako nag-try.
Wow ha? So, yes agad sir? Bawal ka na ba talagang tanggihan? Yes, bawal. Kasi hindi ako tumatanggap ng no as an answer. Kaya sa ayaw mo man o sa gusto, liligawan kita at nagsisimula na ako ngayon. Now, kung may tanong ka pa, huwag mo nang ituloy. Gusto kong mag-focus sa pagdadrive. Uy, sosyal. Akala mo naman siya rin ang may-ari nitong puso ko kung makapag-utos. May sinasabi ka ba, Tina? Oh, wala sir. Sabi ko, sige po, mag-focus na po kayo sa pagdadrive. Irap niya na lang dito. Pagdating nila sa mansyon ay nakangiti naman silang sinalubong ni Doña Clara. Samantalang si Allen ay nagpaalam muli na aalis. Oh my goodness, kadarating pa nga lang ni Allen, aalis na naman agad? Well, ganoon daw po talaga Doña Clara kapag business-minded. Maybe, pero at least, hindi ka niya nakalimutang sunduin So, how's your first day? Naku, nakaka-pressure po Doña Clara. Ang yayaman at ang tatalino po ng mga kaklase ko. Hindi na nga po ako masyadong nakikisali sa mga usapan nila kanina kapag vacant time dahil hindi po ako makarelate. Alam kong mga pangmayamang kwentuhan lang po yata yun. Ano ka ba iha? Huwag kang ma-pressure. Katulad mo lang din sila gustong makapagtapos. Pantay-pantay lang kayong lahat doon kaya huwag kang mag-alala, okay? Tumango na lamang si Tina bilang tugon, saka nagbihis muna para simulan ang kanyang trabaho sa bahay. Nang matapos ay pumasok na muna siya sa kanyang silid at doon inumpisahan ang pag-aaral. Ngunit hindi pa man siya nangangalahati sa binabasa ay agad siyang natigil nang marinig ang sunod-sunod na katok mula sa labas ng kanyang silid. At nang buksan niya iyon ay si Allen ang kanyang nakita. Oh, Sir Allen, good evening po. Ano pong ginagawa mo dito? Ngunit, imbes na sumagot ay inabot lamang ng binata ang 6 na shopping bag sa kanya. Oh, ano po to? You can see it for yourself. Pero kapag busy ka pa, you can check it later. Tanging sambit lamang nito at umalis na sa kanyang harapan. Nagguguluhan man pero isinara na lamang din ni Tina ang pinto at isa-isang tiningnan ang laman ng shopping bags. Dooy, hindi na nga niya maiwasang hindi mapangiti dahil ang laman niyon ay mga bagong damit at sapatos na binili pa mismo ni Allen para sa kanya. Kinabukasan, 6:00 pa lang ay nakahanda na si Allen para gumayak. Hinihintay niya na lamang si Tina na bumaba para sila'y makaalis na. Son, don't you think it's too early? Akala ko ba mamayang 9 a.m. pa ang meeting mo together with the board members? Bungad na tanong ni Doña Clara sa anak. Oh, yes ma'am. Pero 7:00 po ang schedule ni Tina everyday sa school. So, ihahatid ko na po siya. Kaya kailangan ko ring maging maaga. Sa sinabing iyon ni Allen ay doon na nga umaliwalas ang muka ng Donya at ngumiti ng nakakaloko. Oh my, mukhang seryoso ka nga sa panliligaw mo kay Tina Yeah, of course, I am serious ma'am. Isa pa, nasabi ko na rin sa kanya na nililigawan ko na siya. Oh, really? Sinabi mo na? Kailan pa? And what's her reaction? Kahapon lang, nakita ko kasi na parang may dumiskarte na sa kanya Kaya inunahan ko na. Oh my goodness! So, ano namang sinabi ni Tina? Na-shock ba siya? Sinabi niya sa akin na hindi ko pa daw siya tinatanong. I don't think I need to do that, diba? I mean, nasa akin na ang lahat. Ano pa bang hahanapin niya sa akin? Natawa na lamang ang Donya dahil ramdam niyang lumalabas na naman ang mahanging side ng kanyang Yuniko iho. Son, nobody's perfect. Kahit pa sabihin mo
na nasayo na ang lahat, pero kapag nangligaw ka sa babaeng gusto mo, para mas sincere, kailangan mo siyang tanungin. Paano mo ba niligawan si Lily noon? Ma'am, huwag mo na ngang isali si Lily sa usapan. Hindi ko rin naman siya niligawan dati eh. Siya ang lumapit sa akin. We just kissed at kami na. Pero this time, kay Tina, it's different. Kaya paghihirapan ko talaga ang paliligaw ko sa kanya. Isang matamis na ngiti lang ang pinakawala ng Donya bilang tugon sa sinabi ni Allen. Maya-maya pa nga ay nakita na nila parehas ang pagbaba ni Tina at kitang-kita pa ng Donya ang pagngiti ni Allen habang nakatingin sa pababang dalaga. Wow, Iha! In fairness, you look really gorgeous with your outfit today. Thank you, Donya Clara. Actually, si Sir Allen po ang nagbigay nito sa akin kagabi. Okay lang po ba ang itsura ko, sir? Bumagay lang po ba? Baling nito kay Allen na nooy bago palang bumalik sa sariling wisyo. Yeah. Sobrang bagay sa'yo. Bagay rin naman sa'yo ang mga bestida mo, pero mas bagay yan sa'yo. Okay, let's go. Hindi pa po ba ako kakain, sir? Oh yeah, sure. I'm sorry, I forgot. Alright, kumain ka muna ng breakfast bago tayo umalis. Please dalian mo. Nauna na nga si Allen sa labas, kaya wala na ring nagawa si Tina, kundi ang pumunta sa kusina kasama si Donya Clara upang sabay na kumain. Donya Clara, okay lang po ba si Sir Allen? Bakit parang may regla siya? May ano? My goodness, Tina, huwag mo nga akong pinapatawa ng ganyan. Wala lang yun, ignore it. Ganun talaga dahil kitang-kita ng dalawa kong mata ang pagkislap ng chinito eyes niya. Nagagandahan lang yun sa'yo. Well, hindi ka naman niya liligawan kung hindi siya nagagandahan sa'yo, diba? Po? Paano mo nalaman doon niya, Clara? Oops! Oh, I'm sorry. I guess marami na akong nasabi sa'yo. Pero since nasabi ko na nga sa'yo, kaya wala na akong may tatago. Of course, alam ko na nililigawan ka ni Allen. Wala naman yung tinatago sa akin, bukod na lang sa paghihiwalay nila noon ni Lily. But believe me, hindi na big deal ang babaeng yun. She's a total mess at deserve niya lang ang hiwalayan nila ni Allen. Buti, hindi na siya nagpunta dito, ano? Oh yeah, nagpunta siya dito noong isang araw. Tinawag pa niya akong tita with all smile. The nerve on her. Niloko niya ang anak ko, kaya wala siyang karapatan na pumunta dito. Sinermonan ko nga iyon ng bongga para madala, kaya ayun, hindi na bumalik. O siya, bilisan mo na dyan at baka umusok na ang tenga at ilong ni Allen sa paghihintay. Oh yeah, opo Donya Clara. Matapos nga nilang kumain ay dali-dali nang lumabas si Tina at sumakay ng kotse ni Allen. Gumayak naman sila agad pero habang nasa biyahe ay napapansin nga ni Tina na parang kanina pa tingin ng tingin ang binatang amo sa kanya. Sir, may problema po ba? Panimula niyang tanong dito. Doon na hininto ni Allen ang sasakyan. Comfortable ka ba dyan sa suot mo? Ha? Dito po? Opo naman, sir. Hindi ba masyadong maiksi ang dress na binili ko para sa iyo? Sakto lang naman po, sir. Oh, nga pala, maraming salamat po, sir. Ang gaganda po ng mga ibinigay mo. No problem. Ayaw ko lang na magbuka kang manang sa school. Pero parang mali pa yata na binilihan pa kita Bakit naman po, sir? Tina, sobrang iksi. Ang mabuti pa, bumalik na lang tayo sa mansyon saglit at palitan mo yung suot mo. Po? Pero sir, ang layo na po natin sa mansyon. Isa pa, anong oras na din po? Baka po malate na ako nito. Okay then, pero please be careful. Kung ikaw komportable ka dyan sa suot mo, ako hindi. Pinaandar na muli ni Allen ang sasakyan
at nakarating na agad sila sa universidad na binapasukan ni Tina. Hapon na at sinundo siyang muli ni Allen hanggang sa nagtuloy-tuloy na nga iyon dahilan upang tanungin na si Tina ng iba niyang kaklase kung nobya na nga ba siya ni Allen. Wala namang maisagot ang dalaga dahil ayaw niyang panimulan iyon ng usap-usapan sa buong campus. Hanggang sa nakarating na nga sa binata ang tuksuhang nagaganap kaya kinumpronta niya na si Tina. Tinutukso ka daw ng mga kaklase mo. Ano namang sinasabi mo? Oh, wala. Wala? Wala as in wala? Oo, wala as in wala. Wala naman talaga di ba? Bakit mo naman sinabing wala? Magkaka-idea na ang ibang babae na ligawan ako dahil sinabi mo na wala akong girlfriend at hindi kita girlfriend. Oh, wow! Sila talaga ang manliligaw sa'yo, sir? Oo, sa gwapo kong to, natural lang naligawan nila ako. Sana sinabi mo na mag-on na tayo. Total doon din naman talaga tayo pupunta, diba? Uy, sir, wala pa akong sinasabi sabihin mo na now. Ano pa bang kulang sa akin Ano ba kasing tipo mo sa isang lalaki para malaman ko? There you go. Yun ang dapat una mong tinanong. Unang-una, sir, gusto ko yung humble at hindi mahangin. Bakit? Mahangin ba ako? Ay, wala po akong sinasabi na ganyan, sir Okay, pangalawa, wala pa po iyan sa isip ko. Dahil ang gusto ko, makatapos muna ako ng college para hindi naman nagkakahiya sa Donya. At pangatlo, ayaw ko munang mag-boyfriend dahil nakakatakot na ang panahon ngayon. Baka mabuntis ako nang hindi pa tapos, no? Excuse me, hindi naman kita bubuntisin agad Saka na kapag kasal na tayo. Isa pa, alam kong magkakatapos ka dahil matalino ka. What? Kasal na agad, sir? Yeah, willing akong pakasalan ka, just so you know. Wow, so iyan din po ba ang sinasabi mo kay Lily dati? Oh, come on. Bakit na naman siya nasali sa usapan? Wala akong ganyang sinasabi kay Lily before. At wala din akong pinangako sa kanya. Pero sa'yo, nangangako ako na kahit matagal man ang aabuti nitong panliligaw ko, I am willing to wait. Oh, okay. Willing to wait pa rin ba talaga? Kahit walang assurance kung sasagutin ba kita? Oo, sure naman ako. Nakakagat ka rin sa karisma ko. Not now, but soonest. Please, Tina, spend your whole life with me. Ako nang bahala sa lahat. Gagawin kitang reyna. Natatawa man, pero hindi rin mapigilan ni Tina ang hindi kiligin sa sinabi ni Allen. Punong-puno kasi ito ng sinseridad kahit may pagkapilyo at mahangin ito ng kaunti. Simula nga noon ay hindi itinigil ni Allen ang panunuyo sa dalaga. Minsan may nakikita niyang may lumalapit dito pero hindi niya na iyon ginagawang big deal dahil alam naman niyang sa kanya pupunta si Tina. Hanggang sa natapos na ni Tina ang kanyang una at 2 taon sa kolehiyo ay mas dumarami ang mga lalaking nagpaparamdam ng pag-ibig dito. Kinokontrol naman ni Allen ang kanyang sarili dahil ayaw niyang magka-issue. Pero hindi niya rin iyon maiwasan ng isang hapon na sinundo niya ang dalaga sa universidad ay nakita niya ito sa isang sulok na pinipilit ng isang lalaki. Iris, ano ba? Ayaw ko nga sabi Rinig niyang sigaw ni Tina kaya doon na nang init ang buong katawan ni Allen at sinugod ng nagbabagang suntok si Iris. Allen, please, wag na. Pagmamakaawa naman agad ng dalaga dahil sa matinding gulat. Get the hell out of here, dude.
And please, stay away from my... Ngunit, hindi pa man natatapos ni Allen ang pagbabanta niya kay Eris, ay ito naman ang sumuntok sa kanya, dahilan upang dumugo ang gilid ng labi nito. Allen! Oh my! Eris, ano ba? Tumigil ka na nga! Ano ba ang hindi mo naiintindihan sa sinabi ko? Ayaw ko nga sa'yo! Tumigil? Bakit hindi yung driver mo ang pagsabihan mo? Or should I say, feeling driver na feeling boyfriend? Siya ang unang nanuntok, diba? Kasi, pinipilit mo siya. Bingi ka ba o tanga? Sinabi na nga sa'yo ni Tina na ayaw niya, diba? Alam mo, nung first year ka pa ganyan ha? Hanggang ngayon, hindi ka pa rin ba makamove on sa kanya? Look who's talking. Ikaw, feeling boyfriend? Eris, ano ba? Hindi siya feeling boyfriend ko. Dahil boyfriend ko naman talaga siya Ano? Akala ko ba wala kang boyfriend? Well, ngayon meron na. Kaya please lang, wag mo na akong lalapitan. Kung hindi, magrereklamo na talaga ako sa dean. Dahil nga dooy, padabog na iniwan ni Eris ang dalawa. Inalalayan naman agad ni Tina si Allen papasok sa sasakyan. Pagdating sa mansyon, ay kumuha agad ng bulak at pwedeng maipanggamot ang dalaga, saka dali-daling ginamot si Allen. Ouch! Dahan-dahan, masakit. Oh, sorry. Ikaw naman kasi Bakit bigla ka nalang sumusugod? Nakita ko na pinipilit ka niyang sumama Kahit ayaw mo naman. Gusto mo bang kasuhan ko ang gagong yun para madala? Oh no, wag na. Sure naman akong nadala na yun. Pero kapag hindi pa rin, ipapaalam ko kagad sa iyo. Oh my goodness! Son? What happened? Nag-aalala namang usal ni Doña Clara na nooy kabababa lamang. Ikinuwento naman agad ni Tina ang kabuuan na nangyari sa Doña. Diyos ko, buti na lang at kaunti lang yan. Are you sure you're okay? Gusto mo bang tawagan ko ang private doctor natin? Ma'am, I'm okay. Tsaka wala lang tong galos na to kumpara sa sayang nadarama ko ngayon. What? At masaya ka pa talaga? Oo naman, ma'am. Dahil boyfriend na po ako ni Tina. Sabay tingin sa dalaga. Nagsimula na ring mamula ang mukha ni Tina ng mga sandaling iyon, lalo na nang makita niyang ngumiti ng matamis si Doña Clara at si Allen habang nakatingin sa kanya. Oh my! Totoo? Sinagot mo na ang anak ko, iha? Opo, Doña Clara. Sorry po Sinabi ko po kasi na saka na ako magbo-boyfriend kapag graduate na ako ng college. 1 taon na lang sana, pero hindi na talaga ako makapaghintay. Naku, ano ka ba, Tina? It's okay. Alam mo, masayang-masaya talaga ako sa nalaman ko ngayon. Kaya ngayon pa lang, magpapadeliver ako ng foods. Masayang usal nito, saka dali-daling kinuha ang cellphone. Samantalang ang dalawa na may natatawa na lang habang nakatitig sa muka ng isa't isa. Totoo ba talagang sinasagot mo na ako? O baka naman napipilitan ka lang dahil sa nangyari kanina? Bakit? Gusto mo bang bawiin ko ang sinasabi ko? No. Okay na ko doon kahit nadungisan itong kagwapuhan ko. Tawa nito na siyang ikinatawa na lamang din ni Tina. Naging sila na nga officially ni Allen at mas naging sweet pa sa paglipas ng mga buwan. Hindi rin nagbago ang kung anuman ang trato ni Allen sa dalaga dahil tulad nga ng pangako niya, gagawin niya itong isang rena. Naramdam naman ng dalaga. Hanggang sa graduate si Tina sa kolehiyo, sumabak sa board exam at nakapasa, ay hindi nawala sa likuran niya ang nobyo at si Doña Clara. Labis-labis ang pasasalamat ng dalaga dahil kahit wala silang koneksyon ni Doña Clara ay itinuring siya nitong kapamilya. Love, pwede mo ba akong samahan? Sure, love. Saan? Sa puntod ni Mama at Papa, magkukunto lang ako sa kanila.
Oh yeah, sure. Hold on, ihahanda ko muna ang sasakyan. Iyon na nga ang ginawa ni Allen at gumayak na. Pagdating sa sementeryo ay doon na sinimula ni Tina ang pagkukwento sa lahat ng napagdaanan niya, lalo na kung gaano naging mabuti ang Donya at ang anak nito sa kanya. Ngayon nga pa, Ma, boyfriend ko na po si Allen, ang anak ni Donya Clara, at hindi po ako nagsisisi na sinagot ko pa siya dahil mahal na mahal ko po siya. Diba? Gulat na gulat pa si Tina paglingon dahil nakaluhod na si Allen sa harapan niya habang dala-dalang isang mamahaling singsing. Wala pa man itong sinasabi ay naiyak na agad ang dalaga at paulit-ulit na tumango. Yes, love. Kahit wala ka pang tinatanong, yes na agad ang sagot ko. Of course, dahil hindi ako tumatanggap ng no as an answer. You know that. I love you so much, love. At ngayon, sa harapan ng puntod ng mga magulang mo, papakasalan kita at nangangako ako na hindi kita sasaktan. Well, puwera na lang sa honeymoon moment natin dahil medyo malaki to. Love, ano ba? Pagsaway pa ni Tina dito na siyang ikinahigikik naman nilang pareho. Nagpakasal nga agad ang dalawa at naging bonggang-bongga iyon. Naniniwala kasi si Allen na lahat ng bride deserve ng engranding wedding at engranding wedding gown. Kaya sa araw ng kasal nila ay nag-alarena at hari ang dalawa. Ngayon naman, masaya nang namumuhay ang dalawa ng magkasama. Gustuhin man nilang bumukod pero hindi na nila ginawa dahil gusto din nilang makasama pa ang Donya. At wala silang sasayanging oras para maging malungkot dahil ngayon punong-puno sila ng biyaya at saya. The end. Oh my kulay! Naku, I love this story. This story, walang stress, super kilig, funny, at saka mapasanaol na lang tayo. Oh my goodness. Alright, if you enjoy, please like, comment, share, and subscribe. Thank you all my subscribers and listeners. Thank you, Rui, for writing this beautiful story. This is Ethel McMenamin saying, bawat buhay ay may kulay. Thank you and take care. Daghan kayong salamat. See you sa next story.